Naranasan niyo na ba yung klase ng love na hindi lang malalim kung hindi nakakatakot? Yung tipong hindi ka na mahal kung di inaangkin ka na. Hindi ka na tao, nagiging pag-aari ka na. Because tonight, this is the story of a woman who didn't just love a man. She made sure no one else could ever have him again. At ang pinaka nakakagulat, hindi siya tumakas, hindi siya nagtago. She simply said, "Ako si Sada Abe." Habang hawak niya ang isang bagay na hindi na dapat hinahawakan ng kahit sino. Hindi iyon basta alaala lang, hindi iyon basta pagmamahal, kundi isang bagay na nagpapatunay kung hanggang saan kayang umabot ang isang taong ayaw makipaghati. This is what happens when love turns into possession. Hanggang saan ka aabot para sa taong mahal mo. Bago natin siya tawaging isang halimaw, kilalanin muna natin siya bilang isang tao. Si Sada Abe, hindi siya ipinanganak na ganito. Nanggaling siya sa isang normal na family. Pero tulad ng maraming babae nung panahon na yon sa Japan, yung buhay na yon hindi sila nabigyan ng maraming choices. So she became a geisha. And later, naging isa siyang hindi dahil ginusto niya yon, kundi dahil yun lang ang available nung time na yon. And if you look deeper, may mapapansin ka sa mga ganitong storya. Hindi siya kulang sa pagmamahal. Naging kulang siya sa seguridad. Yung hindi ka iiwan, yung hindi ka papalitan, yung hindi na lang biglang mawawala. At minsan, yung akala mong sagot sa lahat, yun pa pala ang sisira sa'yo. So, nandun na tayo sa naging geisha siya at eventually naging siya. Na-meet niya ngayon si Hichizo Ishida, a man who made her feel chosen, seen, desired, important. At natural sa lahat ng mga love story, sa simula parang pelikula lang. Nagsama sila ng ilang araw sa loob ng kwarto na dalawa lang sila. There's passion, nandun yung desire, nandun yung intensity. Kumbaga, you and me against the world, ganon. Pero, may isang bagay na tahimik na lumalaki. Hindi mo agad mapapansin. Possession. Hindi lang niya minahal tong lalaking to. She started needing him. At kapag kailangan mo na ang isang tao, hindi na yon pag-ibig. So, reality started creeping in. Hindi sila mag-asawa, hindi rin siya ang pipiliin sa dulo. At anumang oras, pwede siyang palitan. At doon pumasok ang isang idea. If I can't have him, no one else will. Hindi ito galit, hindi din ito impulsive. Ito ang mas delikado. Desisyon. At dito, wala nang atrasan. Sa susunod na parte na to, hindi ko na ikukwento ang detalye. Kasi ang mas mahalaga, hindi yung ginawa niya, kundi bakit. So, during their final moments, gumawa ng desisyon si Sada Abe. Hindi dahil sa panic, hindi rin dahil sa galit. Pero, in clarity. So, she ended his life. And what she did next is very disturbing para sa akin ha. Ewan ko lang sa inyo. That is where everything changed. Hindi pa doon natatapos ang kwento. So habang ang buong Japan naghahanap kay Sada Abe, mind you hindi siya nagtatago, hindi siya natataranta din nung time na yon. Kalmado siya nung ginawa niya yon. Naglalakad siya, namamalengke siya, namimili siya sa labas. So people expected a monster pero ang nakita nila isang babaeng umibig.
Obsessively. Yes. To the point na ginawa niya ng pagmamayari yung nobyo niya or yung boyfriend niya nung time na yon, or yung kinikita niya nung time na yon. Pero in all sincerity, yun yung pinaka-disturbing sa kaso na to. Hindi siya evil in the way na ine-expect natin. Si Sada Abe, sa sobrang mahal niya itong lalaking to, pinatay na lang niya. So sa sobrang pagmamahal niya dito sa lalaking to, na alam niyang uuwi dun sa asawa niya, alam naman niyang hindi siya magiging asawa in the future, imbis na i-share niya tong lalaking to sa ibang babae or sa ibang geisha or sa ibang mas ginusto na lang niyang kunan ng buhay itong lalaking to. So pinatay niya, matapos siyang patayin, pinutulan niya ng ari. Pinutulan niya ng San Pedro. At pagkatapos siyang putulin yung Junjun, pinago niya. At naglalakad siya sa labas, bit-bit niya yung Junjun. Nakakalok! Hindi ko alam kung anong pumasok sa isip niya, pero medyo disturbing. Disturbing talaga. So yun, she did not kill for power. She did not kill for gain or fame. She believed that she was loving him. But that's the truth that's uncomfortable that we have to face. Hindi siya love, kung hindi control, disguised as devotion. At kung iisipin mo ilang relasyon ba ang ganito ngayon? Kung hindi ka mapapa sa akin, hindi ka mapupunta sa iba. So let me ask you something. Ilang beses mo na bang narinig ang katagang sa akin ka na lang? Ayokong may ibang lalapit sa'yo. Hindi kita kayang mawala. At aminin natin, minsan nakakakilig pa nga. Pero hanggang saan ang hangganan? Kailan nagiging red flag ang isang bagay na dati kino-consider as romantic? Sada Abe did not see herself as a monster. In her mind, she didn't want to lose the person that she loved the most. But sometimes, the most dangerous people are not the ones who hate you. They're the ones who believe they love you so much that they're willing to destroy you just to keep you. If you happen to like dark tales and folklore and dark history, as well as true crime stories, like, follow, and subscribe Hiwaga at Esoterica. I'll see you next time. Bye for now.